Today we have a very rare listing ng housing lot today dito sa Laguna Bel Air 3, Binyan City, Laguna. Nasabi kong Binyan City, Laguna because yung lupa ng Bel Air 3 nasasakop na po to ng Binyan. But yung entrance po natin will be the same po. No? Doon tayo sa Santa Rosa Tagaytay Road pa rin po yung pinaka main entrance natin. Very rare to because tatlong lote po ito na magkakatabi, no? Na pinatayuan ng housing lot na sobrang laki with approximate po na floor area. I guess 450 or 500 square meter po yung floor area nito. Because the lot area, the total lot area of this housing lot is 360 square meter. It has a total of 7 bedrooms sa loob ng bahay na to. And yung ibang bedrooms, meron pong sariling toilet and bath. Nagkaroon tayo ng receiving area, nagkaroon tayo ng dalawang living area or family area, meron tayong maliit na gym area, and nagkaroon tayo ng dalawang kitchen. So, without further ado, let's start this very quick house tour. Tara. So, let's start our very quick house tour. So, tara. So, bago tayo pumasok sa loob, explore muna natin itong napakalaking lote. No, tatlong lote po kasi itong pagkakadikit. So, itong labas, explore muna natin bago tayo pumasok sa loob. Tara. So, dito muna tayo sa side na to. So, this side, ito yung papakita natin mamaya na nagkaroon tayo ng another space dito or veranda, no? Dun sa living area natin. Tapos, lakad lang tayo ng konti dito. It will lead you to the, paikot kasi siya, the service area and then sa parking, no? So, mamaya ikot din tayo dyan, pero punta muna tayo dito sa harapan. So, pakita ko muna sa inyo, tara. So, itong side na to is, will lead you to the parking area. Tapos, ito na yung landscape garden natin. And, yung gate natin for the parking. Ayan. Kasya po, I guess, 2 car, no? Kasya dito. Sa ngayon may e-bike and may malaki tayong kotse dito, no? So, nagkaroon tayo ng storages dito. Maraming storages. Dito rin, nagkaroon tayo ng storages. Tapos, ito yung way going to our daily kitchen. Mamaya, papakita ko sa inyo yan sa loob. So, punta naman na tayo dito. This will lead you to the garden area, no? So, may dito yung mga chairs natin. And, pwedeng tambayan, no? Diyan yung grotto natin, no? Pwedeng sampayan, and yung mga tanim natin na puno, since ang lawak nga nitong lote natin, no? Tapos, ikot lang tayo dito, pakita natin tong side na to. This will lead you to the service area. So, ang laki ng ano natin dito, nung pinakalababo natin, na may storages din sa ilalim. Tapos, that view is, or bintana, will lead you to the, gym area. Yung maliit lang na gym area. Cute size lang siya. So, tara, pasok na tayo sa loob, tara. So, as we enter, sasalubong sa atin itong narrow wood na door natin. No? And on this side naman is our shoe storage. Kung usual guys, yung foyer yung nakalagay dito. No? Pero ito guys, since marami nakatira dito. So, ayan, mga shoe cabinets yung nakalagay or storages natin. Tapos, on this side is our common toilet and bath. And this will be our receiving area. So, I guess receiving area to since wala itong TV, no? Tapos, nandito na rin yung double high ceiling natin. And on this side is our shelves and cabinets. Napansin ko sa bahay na to maraming shelves and cabinets. Pero nakatago na po yung mga picture and mga personal gamit. Since dito pa po nakatira yung owner or yung seller ng bahay. So, usod doon tayo ng konti, no? This will lead you to the living area. So, this is the living area kung saan pwedeng manood ng TV, no? Yung mag-gather kayo ng family. At the same time, nandito na rin yung bar counter natin. Tapos, nagkaroon tayo ng maliit na storage dito sa loob na to. And may access din to going to our balcony or I guess veranda since mababa siya, no? So, dito sa loob ng bahay, since mapansin natin na nagkaroon pa tayong receiving, nagkaroon pa tayong family area, since it's a 3 lots po kasi na magkakatabi siya na bahay, kagaya na nasabi natin dun sa intro. Tapos, pagpunta natin dito, this will be the first bedroom. So, this first bedroom, meron siyang sariling toilet and bath. And dito sa side na to, it will lead you to our second floor. Pero mamaya na, explore muna natin yung kitchen. Tara. So, in our kitchen or dining area po, laki ng space guys, pansin nyo, no? Tapos, on this side, this will be the dining area, kasi yung 8-seater, no? Tapos, meron pa tayong bintana dito para makita natin yung pinakalabas. Nakaano na rin yan guys, naka-screen na rin po yung mga windows natin dyan. And on this side, going to our
daily kitchen. Or I guess ito yung parang regular kitchen nila eh, no? Since nandito yung bar counter, tapos nandito yung sink, tapos nandito yung oven, no? Nandito na rin yung electric stove natin. Tapos may range hood na rin. Also, it comes with 4-door refrigerator. So napapansin nyo, meron din tayong mga overhead cabinets, no? I guess well-maintained yung mga cabinets natin, no? Since yung bahay, na-build siya years ago and maayos pa rin siya, no? Tapos, this side naman will lead you to our service area. Ayan. So, inikutan natin yan kanina sa intro natin, no? Yan yung, pwede ka dyan magluto if you want, pwede ka rin maglaba, that will be service. Pero, andito sa loob yung, washing machine nila. Tapos, katabi nito, yung Angel's Quarter nila, na meron ng bunk bed, tapos meron na tayong built-in na cabinet. Tapos, kung sa iba, nasa labas yung pinaka-auxiliary kitchen nila or yung daily kitchen nila, nandito sa loob yung daily kitchen ng ating client. So, sa loob, no, I guess ito napakalawak, no, kumpleto na rin siya, gas range dito talaga ginagawa or niluluto lahat ng mga kakailanganin. Tapos andun sa kabila, yung mga basic lang necessities like ilalagay mo sa ref, huhugasan mo, no. So ganun lang yung style niya. Tapos same with the design, range hood kumpleto siya, La Germania set, meron din. Tapos may mga overhead cabinets din. And also, gusto ko lang sabihin na lahat ng pintuan dito sa bahay, nara po yung ginamit na wood, no. Tapos this side naman will lead you to the parking area na in-explore natin kanina sa intro. So I guess that's the first floor, ground floor ng ating bahay. So punta na tayo sa ating second floor. Tara. Daan na kami. And now, explore naman natin yung second floor natin na merong 4 bedrooms and nagkaroon pa tayo ng living area at malaking balcony. So tara, samahan niyo ako. So dito sa ating second floor, explore lang natin na nagkaroon din tayo dito ng screened na window na may access ng direct sunlight. So sila, hindi na nila tinakpan to ng cortina, no? Ano na lang. As in, ang ganda na lang since umaga ngayon, no? So kita natin kung ano yung nabibigay niya na ilaw. Tapos nagkaroon din tayo dito ng chandelier or main light, no? And ang lawak nito, guys. Sobrang lawak, lalo nitong taas nito. And 4 po na bedrooms ang meron tayo dito. So nagkaroon pa tayo dito ng view ng ating receiving area and ng gym area natin, no? Nagkaroon din tayo ng view ng chandelier dito, double high ceiling, tapos may mga nakalagay or nakapaskil din sa mga pader, yung mga remembrance ni Sir, no? Then, explore lang natin to bago tayo pumunta sa ating first bedroom. Tara. So ito yung area na to, guys, it serves as common area. So ngayon may nakalagay dito lamesa pero pwede pa rin mag-setup dito ng sofa. Tapos may view pa rin dito, ha. Meron pa rin tables and chairs dito na may view ng labas ng bahay. So pwedeng tumambay pa din, no. Tapos ito, ayan, may mga storages din built-in. Ayan, dyan nakalagay yung wifi natin, no. Tapos explore natin yung first bedroom, tara. So pagpasok natin, this is our first bedroom. Right beside lang ng ating stairs going to the second floor. And look at this space. Ang laki pa din, no? Then, nagkaroon din tayo ng sarili nating walk-in closet and toilet and bath dito. Sa ngayon, may mga storages pa na nakalagay, no? Pero guys, ang laki ng space nito as first bedroom, no? Tapos, may storages din tayo dito and nagkaroon din tayo ng balcony dito. So, ang laki, ang lawak nito. And nakita niya sa intro natin kanina, no? So, punta na tayo sa ating second bedroom. So, our second bedroom, pagkalagpas lang natin dito, no? Ayan, this is our second bedroom. Our second bedroom, meron siyang sariling toilet and bath, tapos meron din tayong balcony, no? So may view tayo ng labas natin. And guys, ang laki po nung pinaka second bedroom natin, no? Ang ganda ng size niya. Since marami sa mga clients natin gusto talaga ng mga housing lot, madaming bedroom since marami silang kasama sa bahay. Yun yung laging ini-inquire natin eh. And most of the time kasi, yung mga in-house tour natin, 2 to 3 bedrooms siya eh. But this one, here in Laguna Bel Air, 4 bedrooms po, plus 1, plus 5, kasama pa yung nasa baba. Tapos meron pa tayong Angel's Quarter. So this one is our third bedroom, pero hindi natin po siya papasukin, no? Since may mga gamit po sa loob. Tapos ito naman po will lead you to our common toilet and bath. And ito yung sinabi ko sa inyo kanina bago tayo umakyat. Meron tayong another living area dito. Guys, sobrang lawak, no? So, if mahilig ka sa guests, no, mahilig ka sa family gatherings, no, pwedeng-pwede dito po, no. And this will lead you to the balcony, pero mamaya natin puntahan yan. Puntahan natin itong last bedroom. This last bedroom po,
sakto lang po yung size niya and wala din po itong toilet and bath. Pero may mga, ano na po dito tayo, may mga built-in cabinets, no, may bintana, and meron na tayong air condition na split type. So punta na tayo sa ating balcony. Ito guys, magulat kayo dito. Sobrang laki ng balcony natin. Wow! 'Di ba? Sobrang lawak ng balcony. So, I guess finishing na lang din ng mga pintura dito, no, since nauulanan sila. So, yun lang yung papalitan natin, I guess. Meron tayong view ng 360 ng bahay dito, no. Kita natin lahat, garden, parking area, harap ng bahay natin, no. Kitang-kita natin siya. Because napakalawak din po ng space ng ating balcony na to. So, balik tayo sa baba, pag-usapan natin yung location and yung total contract price nito. Tara. And nandito na tayo sa baba. Before ko i-end tong video, gusto ko lang sabihin na of all the Bel Airs po dito sa Laguna Bel Air 1, 2, 3, 4, ito po yung pinaka-premium natin na subdivision, or ito yung mga malalaki yung cut natin na mga bahay, no? So dito yan sa Laguna Bel Air 3. So the total contract price of this housing lot is 20 million pesos. If gusto mo pumosisyon dito sa Metro Santa Rosa, Laguna, ayaw mo na magpatayo ng bahay, no? Ayaw mo na ma-stress sa pagbili ng lote, sa pagpili, no? Pwedeng itong housing lot na to, guys, this is a ready for occupancy housing lot, ready for move-in, no? After ma-transfer sa inyo yung title. So if you're interested, just send us a message through our Viber, WhatsApp, and iMessage. That's +639-171248-304. And see you on our next video.